Nanay, pagod ka ba ngayong araw? Ngayon, pinuri si Lele ng nurse. Hindi umiyak si Lele habang tinuturukan. Ang galing ni Lel. Lel, maging mabait ka, magpahinga. Pupuntahan kita at bibilhan ng donut. Nenay, Yung bata sa kabilang kama, karga siya ni Papa. Sabi niya kasi daw, kaya siya iniwan ni Papa dahil may sakit siya, nanay. nasaan na ba talaga si Papa? Ayaw na niya kay Lel. Anak, sinabi ko na sa'yo. Pag lumaki ka na at naging matapang na prinsesa, susunduin ka ni Papa sakay ng puting kabayo. Bye, Johnning. Patay KBA? Hindi mo ba nakita ang konvoy ng Gus papunta na? Tabi na muna at maghanda, darating na si Go General Manager. Lele, may bagay lang si Mama, bababa na muna. Dapat kayong maging alerto. Kung mabagal kayo sa pag-asikaso kay Go General magduduza kayo. Siya yan. Mangako ka. Habang bihay mamahalan and I guchingza si by Jenning. Nangangako ako. Kahit anong mangyari. Si Bai Jianing lang ang ibigin ko. Hindi kita, Iwan. Bai Jianing. 6 na taon kitang hinanap. Talagang magaling ka magtago. Nagkataon lang, ginongga. Paghuhugas ng kotse 200, palit gulong 300, sinabi mo. Abangan ang susunod. 6 na taon na. Ikaw sa unang kita, tanong mo agad kung gusto ko magpakarwas o magpalit gulong. Mr. Go, Huwag mo siyang pansinin. isa lang siya. Maliit na tagapaglinis ng kotse. Madumi talaga siya. Baka madumihan ang damit mo. Anong utos? Sabihin mo lang sa akin. Marumi. Alam kong marumi siya. Paalisin ko siya agad. Hindi madudumihan Ikaw ang sinasabi ko. Isama mo siya. Umalis. Ginonggo. Hindi pumunta si Ginonggo para magpalinis ng kotse o sige, bahala ka na. Kailangan ko na magtrabaho. Bai Jianing. Yayaing bata. Bai Jianing. Ikaw na isang tunay na dalagang mayaman. Nagtapos pa sa sikat na universidad. Hindi pumunta dito maging tagalinis ng kotse. Ngayon nagkukulang na ng pera. Kulang hanggang kailangan mag-alaga ng anak ng iba. Janugo, nahanap ko ang trabaho sa sarili kong kakayahan. May pakialam ba kayo? Guchingza, gusto kitang paalalahanan. Naghiwalay na tayo 6 na taon na ang nakalipas. Ano man ang ginagawa ko ngayon, wala ka ng kinalaman dito. Hi Wale. Sinabi ko bang pumayag ako? Ang ibig kong sabihin ay, bakit hindi mo na lang ako ang alagaan? Sahod, ikaw ang bahala. Siyempre naman. Dati. Hindi mo madalas tinatawag, baby. Ano ay sinasabi mo? May anak na akong babae. Walang problema. Hindi ko inintindi. Sariling asawa't anak, ang tatay ng bata, wala ring kwenta. Mas mabuti pa maghiwalay. Pumili ka na mas maayos. Halimbawa, ako. Alam na ni Cheng Zi na may anak tayo. Sigurado akong matutuwa siya. Ano ang inaisip ninyo?
Magkaanak kasama siya. Ano ba siya? Hindi ako apayag na pakasalan siya. Mr. Go, kasal ka na pero naglalaro ka pa rin sa labas. Nakakatuwa ba? Itutuloy sa susunod. Wala AKO, Tigil. Ayoko marinig ang tungkol sa 6 na taon na ang nakalipas. Kung gano'n kaya sa pera. Medyo yaya, kayon, sahod na ang 1,000 kada buwan, advance 3 buwan. Oh, ano? Doctor. Ang lagay ni Lel ay hindi maganda. Kailangan niyang magpagamot agad gamit ang CAR-T immunotherapy sa ibang bansa. Kahit pinaka-minimum, kailangan ng 1,000,000. Gagawin kayo. Gagawin natin. Ako na ang bahala sa pera. Dok, pakisuyo, iligtas niyo siya. Kailangan ni Lel ng pera. Hindi ko kayang tumanggi. Ang sipag mo ay, anong balik mo? Papayag, AKO. Gusto ko ang 1,000,000 cash. Gayon din, idirekta mo sa account ko. Magtrabaho lang ako ng 10 buwan tapos magre-resign na ako. 1,000,000. Ang taas naman ang hinihingi mo. Hindi pwede. Sige, alimutan na lang. Hindi ko naman sinabi na hindi kita bibigyan. Ganyan na lang ba kahalaga sa'yo ang pera? Di mo man lang ako tinanong kung kumusta na ako. Gino Anggo, ikaw at ang pera. Alam ko pa rin kung sino ang mas mahalaga. I-add mo ako sa WeChat. Ipadala mo sa akin ang impormasyon sa transfer. Sige. Ning, may iba ka pang May kailangan akong gawin, alis na ako. Papasok ako sa lunes ng susunod na puntual sa trabaho. Jinungu. anong ginagawa mo? Di mo ba nakikita na bad trip ako? Sirgu, alam ko masama ang mood mo. Kanina, sabi mong sa 0 minuto ay dapat malaman lahat tungkol sa pamilya at kasal ni MS Bai. Kung hindi, ikakaltas mo ang 1 taong bonus ko. Diretsahan na tayo. Kulang sa pera si MS Bai. Dahil ang anak niya, Silel, may acute leukemia. Tungkol sa tatay ng bata. Burado lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kasalukuyang di pa natutunto. Anong hospital? Anong kordo? Alamin mo agad para sa akin. By Jenny, kahit magbakasal ka at magkakaanak, agawin pa rin kita pabalik. Wakas, may kasunod ba? Tingnan mo, dapat yata gamitin ito, di ba? Ang galing ni Lel. Tignan mo, dito ba dapat ito ilagay? Nanay. Linyang, salamat sa pag-alaga kay Lel. ABA. Ano BA? Magkaibigan tayo ng maraming taon, kailangan pa bang magpasalamat? Oh nga pala. DBA sabi mo, Nathan Gap kabilang yaya? Anong nangyari? Lalabas muna tayo, sasabihin kay Ang daming sikreto AKY Nate, Yaya and I, Guchingza. Ano? Pumayag kang maging yaya ng walang kwentang lalaki na yon? Pupunta ngayon para ipagtanggol ka. Sandali, huwag kang padalos-dalos. Boss Keo Sianayan, kapag sinaktan mo siya, mawawalan ako ng trabaho at kailangan ko na namang maghanap ulit. Hintayin mo matapos ko ang 10 buwan dito. Matanggap ang sahod ko at wala na akong kahit anong koneksyon sa kanya. Alam ba niyang anak niya si Lel? Siyempre hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Saka. Sigurado akong may asawa na siya, ayoko. By Jianing. Linyang, bakit kayo mag-asama? Huwag kang magkamali ng akala, mahal. Nagkataon lang na nakita ko si Guchengz ngayon. Kaibigan. Sa mahalagang sandali. Hinna. Bahala na ako, kaibigan. Kasal na kayo. Kahit pa si Linyang ay kakles natin.
Pero noong college, halos walang koneksyon sila ni Ningning. Ano siya naagaw ng isang wapong mukha lang. Walang problema, matagal din nakita si Cheng Zi sa mga dating kaklase kaya na-excite. Naintindihan kayo naman. Ngayon, si Boss Gu ang matagumpay sa klase. Naging malaking negosyante na siya. Kung talagang tingin mo ay ako ang pinakamatagumpay, tigilan nyo na si Bai Jianing. Kahit gusto mo pang mang-agaw ng pag-aari, pwede bang maghinay-hinay ka? Kahit 6 na taon nakalipas o 6 taon darating, ako pa rin ang tunay. Tawag diyan seryosong panliligaw. Gino Ongu, kung nandito ka para makipagtalo, hindi kita sasamahan. Alice. Sino nagsabi nandito ako makipagtalo sa inyo? Gusto kong makita ang bata. Ginoong Gu, ang bata sobrang kamukha mo. Itutuloy. Gino Ongu. Bata pa, kaya lahat na makita parang ganun. Kung kasal ka na, huwag mong saktan ang iba. Mas mabuti nang iwasan ang gulo. Sinong nagsabi na kasal ako? Natutulog na ang bata, umalis na kayo. Gabi na. Hada na kita pawi. Nayong Gabi. Apasuyo ang assistant ko ng care. Hindi na Ang laki ng earbuds mo. Bakit ka pa nagpupit? Baka pag hindi gumaling bata, ikaw bumagsak. Ningning, totoo ang sinabi niya, sobrang pagod ka na nitong mga nakaraan. Magpahinga ka muna. Sige. Mahal. Sama na tayong umuwi. Dahil may asawa akong hatid, Guzong, mauna ka na lang. Sige. Panay biro, parang gusto mo na akong ipadala sa langit ah. Pumasok na sa Ang daming pera. saloons. Huwag mong kalimutan pumasok. Huwag kang basta-basta, umalis na lang. Tara na, mahal, yuwi na tayo. Ay Jianing, huwag mo akong subukang takasan. Ang yabang ng mga walang kwentang lalaki, nakakatakot talaga. Wala ka bang iniisip na baka may maling akala ka tungkol sa kanya? Ano mailing akala? Kitang kita, kayo mismo. Hindi talaga kami pwede. O sige, bahala ka na. Kung kailangan mo ng asawa, hanapin mo ako. Magpahinga ka, bahala na ako kay Lel. Papasak na. Salamat. Walang anuman. Mr. Gu, ayon sa utos nyo, inayos na po namin ang tagapag-alaga para sa anak ni MS Bai. By Jianing. Noon ikaw ang napilit sa lihim na relasyon. Ngayon, kahit kasal ka na, ako rin magiging sikreto mong kalaguyo. Itutuls. Magandang araw, Miss Bay. Hindi kayo. Kayo lang ay bante. Simula ngayon, ako na ang boss mo. Ano man sabihin ko, sundin mo. Mahirap ang trabaho mo. Kailangan mong maghanda ng mabuti. Masarap itong prutas, tikman mo. Ganun kabiye, may gusto kang kainin. Sa lugar na to, hindi alam kung sarado o na paborito mong furong bon. O kaya mag-take out tayo ng paborito mong inihaw. Yang may-ari, Guchingza. alam kayo na. Paborito mo ginisang karn, may sopas, malapit na matapos. Guchingza. Ano gusto mong gawin? Nandito ako magtrabaho, hindi paglingkuran mo. Ikaw bang tagapaglingkod o ako? Ning-ning. Hindi kayo naman sinasadya. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? By Jianing, hindi mo pa ba naiintindihan? Gusto lang kitang manatili.
Ayoko na ulit mangyari yung gaya ng 6 na taon ang nakaan na iniwan mo akong walang lingon. Si Boss Gu, 6 na taon ang nakakaraan. Hindi naman. Boss Gu. Tapos na tayo. Wala tayong posibilidad na maging magkasama. Simula bukas. Ayusin ko ang trabaho ko bilang yaya. Pakiusap, Mr. Gu. Huwag mo na akong pahirapan pa. Mr. Gu. Umalis ka. Hindi mo ba nakikita na masama ang pakiramdam ko? Kung hindi ko makuha ang matanda, hindi ba pwede kong alagaan ang bata? Punta tayo sa ospital. Wag mo akong hawakan. Lele. Ituchels. Mama, tulungan mo ako, Lele. Lele, Aos calling BA? Lele, Aos calling BA? Huwag matakot, nandito si Mama. Sino na maglalakas loob? Pakinggan mo muna ang paliwanag. Guchingza, Tinakat Mo Anak Ko. Anong ginagawa mo sa ospital? Mama, takong estranghero. Pinipilit si Lele na tawagin siyang papa, natatakot si Lele. Lel, huwag kang umiyak, nagbibiro lang si Tito kanina. Para sa'yo. Tignan Mo. Lele, ito marunong kumanta. Tito Gu, Oh, ako si Tito. Ano ang gusto ni Lel? Sabihin mo kay Tito, bibilhan kanya. sabi ni Mama, hindi daw ako pwedeng basta-basta humingi ng gamit sa iba. Pakinggan mo ako, hindi ko sinadyang takutin siya. Kailangan niya ng pinakamagandang lugar para gumaling. Koyoko, Jining, Lele. Anong nangyari sa inyo? Narinig ko kayong umiiyak sa labas. Mahal, sa wakas dumating ka na. Nandiyan ka pa rin. By Jining. Kinanin mo siya kamahal? Ano ba maroon siya nawala AKO? Ginawang Gu, salamat sa pagbisita kay Lel. Pero kung pakay ay sirain relasyon namin ni Ningning, mas mabuti pang umalis ka na lang. Linyong. Bakit saan, andun ka, wala ka ibang ginagawa? Guchingzi, sobrang saya namin bilang isang pamilya. May reklamo ka? Sige. Ang galing, sobrang galing. Isang pamilya at 3 tao. By Jianing. Anong karapatan mong isipin na gusto kong Guchengzi ang babaeng nag-asawa na at may anak? By Jianing. Sobra kang mataas ang tingin sa sarili mo. Guchingzi. Linawin Mo na. Ikaw ang may gusto sa akin. Kailan ko ba sinabi na gusto kita? Ikaw. Siguraduhin maaga ka bukas sa trabaho. Kang malay ka. Tingnan mo kung paano kita disiplinaan. Naku, Ningning. Bakit ka nagpapakahirap, Linyang? Sino yung kanina? Bakit babae ang boses? Ba't tinatawag kang asawa? Naku, mahal, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sa pagkakataong to, ikaw ang sumira sa akin. Ay naku, Bobby, pakinggan mo naman ako. Mama, yung gwapo na tito. Kanina, siya yung nag-ayos ng buhok ni Lele. Pangit nga lang pagkakagawa, pero mukhang gusto niya si Mama. Kung gusto talaga niyang maging tatay ni Lele, mukhang okay lang din kay Lele. Yaya Blanca, magbuhos ng tubig. Masyadong malamig.
Masyadong mainit. Sige na lang. Ayoko nang yumano. Ikaw. Maghiwa ng prutas. Ikaw? Si Gu Qingza. Sa maraming taon, hindi pa rin nagbago. Parang bata pa rin ang ugali. Kailan pa naging mabait ang ugali niya? Dati konting bagay lang, ang daming reklamo niya. Nakakawala ng gana tingnan. Ikaw. Kainin emo na. Huwag mong hawakan. Ilagay mo. Kung masira mo yan, kaya mo bang mabayad? Mukhang talagang nagalit na siya ngayon. Sa wakas, siguro papagalitan na niya ako. Parang hindi pa nalinis ang kwarto na to. Ay! Saan mo ilalagay ang kamay mo? Ang lugar na to, kaya bang hawakan ng tulad mong yaya? Paul Keo Sino. Matalinong estudyante sa departamento. Paijianing ako. Dati ang taas ng tingin mo sa sarili, di ba? Bakit ngayon, naging yaya ka na lang? Abangan ang susunod na kabanata. Upakin naman. Ginagamit mo lang ang pagiging yaya para makakit kay Qingza. Summerman, ang tagal na nating di nakita. Bakit parehas katulad dati? May dala kang palikuran. Beho talaga. Ikaw. Miss siya. Bagong kasambahay lang siya. Huwag kang magalit sa kanya. Baka masama sa kalusugan mo. Alam mo ba kung anong lugar? 2. Ito ang kwarto ng kasalan na inayos ni Cheng. Ang bawat bagay dito. Isa-isa niyang pinili. Simbolo ng pagmamahal niya sa akin. Ano ka, BA? Gusto mo rin pumasok? Tanging si Miss Chia lang, marangal na babae. Ang karapat dapat sa kwartong pangkasal na ito. Paijianing. 6 na taon na ang nakalipas. Parang aso kang pinalayas dito. Gayon, bumalik ka ulit na parang aso para maging kasambahay. Talagang walang hiya. Perez lang Teo. 6 na taon na hindi ka pa rin regular. Ano ang ipinagmamalaki mo sa akin? Mukhang hindi ka rin masyadong gusto ni Guchengs. Miss Xia, ayos ka lang ba? Sinong nagbigay ng permiso sa iyo pumasok? Ikaw palihim na nagpasok sa kanya, iba. Gayon din, ayusin mo ang gamit mo at umalis ka agad. Kung hindi, wag mo akong subukan. President Gu, patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Promise di na Misya, tulong ng monta. Pakiusap mo naman para sa akin. Qingza. Ako dapat ang fiance mo, itong baba. Tumahimik ka. Ipigilan kitang magsalita na makakasira sa kanya. Wakasan ang kooperasyon ng Xia at Gu. Lumayas ka. Gu Qingza. Ayoko makialam sa relasyon nyo. Sa susunod, huwag kang magsasalita. Ang mga bagay na nakakalito sa harap ng fiance mo. Dahil itong kwartong ito ay para sa inyong kasal. Hindi ko na lang lilinisin. Di ba sinabi mong hinanda ko ito para sa kanya? Umasok ka, ipapakita ko sa iyo ngayon.
Ito ay isang hindi pa tapos na kwento. Ito ay Ang ganda ng pagkakaguhit mo sa akin, parang mas totoo pa kaysa sa larawan. Sa susunod, ipinturahan pa kita ng marami-rami. Ilalagay natin sa bahay kasal natin. Sabi nila, kapag nagbigay ang babae ng pulseras sa boyfriend, ibig sabihin talagang gusto niya yung tao. Kaya naman. Ibinibigay ko ito sa'yo. Walang pwedeng itapon. Anako, yung mga dating binigay mo sa akin, itinapon ko na lahat. Anong gagawin ko? Guching sa ikaw. Naisip kayo. Sa hinaharap magpapakas, gusto ko na isang puting damit pangkasal na simbolo ng ating pag-ibig. Ang corny mo, mas corny ka. Bake it corny? By Jianing. Nakita mo ba na malinaw? Ito ang 6 na taon na ang nakalipas. Ako mismo ang nag-ayos sa iyong bahay kasal. Ikaw lang ang nasa puso ko. At ikaw lang palagi. Guching sa ikaw. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakasal. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo nitong 6 na taon, pero wala akong pakialam sa kahit ano diyan. Lumingon at tingnan mo ako. Huwag mo akong iwan, please? Ituchels. By Jianing. Bakit mo, AKO Nasip Guchingsa, ay magkaka-interest sa isang babaeng may asawa at anak na? By Jenning. Sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Guching sa. Sinabi ko na sa'yo. Hindi pwede. Ningning. Kung wala akong pahintulot, ang pagbuto mo ay walang bisa. Ano mo mapapansin ang isang babae sa iyo? Ipakita ang kahinaan mo pag may sakit o nasasaktan. Pinakamabisang paraan para malambot ang puso ng babae. Ganon pala yan. Bakit ka may hawak na kutsilyo? Hihihi. Gusto ko ng prutas. Talagang gusto ko ng prutas. Hihihi. Ang prutas na hiniwa ni Bebby ay matami. Ito ay binalatan ni Shaman Baby para sa'yo.
Sabi kayo na BA, may amoy panis. Abangan ang susunod. Sabi mo di mo ako iniintindi, pero puro paborito ko ang niluto mo. Margo, handa na ang pagkain. Yui na AKO. Kumain tayo. Hindi na. Katulad ko na ikinasal at may anak na. Paano kita makakasamang kumain? Baby, na-miss mo ba ang posisyon na to? Antay-anting mo naling I miss. Ay tika, sa samin kita, hada na kita. Guchingza, may sakit ka ba? Di ba, sumusunod lang ako sa lunas ko. Bakit ka value? Dito ka nakatira. Mr. Gu. Para hindi madama ng inyong katawan. Amoy ng kahirapan dito. Mas mabuti pang maaga kang umuwi. Bye, Jenny. Kailangan mo ba talagang makipag-usap sa akin ng ganito? Ipagpapatuloy ba natin ganito ang usapan natin? Huwag akong tratuhin ng ganito, okay ba? 6 na taon ang nakalipas nang umalis ka ng walang salita. Noon, ikaw ang nagpasya. Madam Bai, biglang lumala ang kondisyon ni Lele, kailangan ng agarang operasyon. Ano? Papunta agad AKO. Si Lele BA? Ihahatid kita. Nars, ano nangyari? Kay Lele? Dinala ba ang pasyente para sa operasyon? Hinihiling sa mga kaanak ang kalmadong paghihintay ng balita. Lele, huwag kang magkaanumang masama. Walang mangyayari sa kanya. Doctor. Nasaan ang mga kaanak ng magsalin ng dugo ang bata? Type A na dugo. Type A, ilipat SA, Hindi pwede. Direktang kamag-anak ay hindi Kunin ang dugo ko. hindi pwede. Bye, Jianing. Ganitong oras, nag-away ka sa... Doktor, umalis na tayo. Hindi pwede, ikaw ay. Nahanap na ng doktor ang tamang dugo. Nasa ospital na ang voluntaryong magdodonate ng dugo. Ayos lang. Bakit ayaw niyang ako ang mag-donate ng dugo? Lele, Tapos na ang operasyon, ngayon ka lang dumating. Ang kapal mo talagang maging tatay ng bata. Salamat sa pag-alala nyo, Kanina hindi ako makaalis sa trabaho. Ngayon andito na ako, pwede ka nang umalis. Bakit, pagdating ka mo, dapat na akong kumalis. Bakit hindi mo ibinigay ang dugo mo kanina, Ning? ang katawan ni Ginonggu ay marangal. Paano namin kukunin ang dugo mo? Hindi lang mahalaga ang katawan ko. Malakas din ito at magaling. Alam mo naman, DBA ba siya? Sayang talaga. Ngayon, si Ningning ay hindi na gusto ang klase. By Jianing, bumaba ang panlasa mo sa 6 na taon. Namili ka ng payat na unggoy. Paano? Kayo dalawa, tahimik kayo sa kwarto. Mama, Lele, kumusta ang pakiramdam mo? si Papa ba? Ay. Si Papa. Guchangza, Walabang Haya? Lel, ako ang tunay na papa. Lel, dalawang tatay. Sino pipiliin mo?
Piliin mo AKO. May kasunod pa. Piliin ako, tatay ako, bibilhan kita ng laruan na teddy bear. Pati mga Barbie, ako ang pinakagwapong. Piliin AKO. Pero ako ang Barbie, Lele, piliin mo AKO. piliin mo ako. Bibilhan kita ing Sijish, umalis ka na. HMP. Lele, pahintulutan mo munang suriin ka ng nurse, okay? Salamat sa'yo. Umalis na siya. umalis agad siya pagkatapos ng tawag. Ningning, batay sa pakiramdam ko bilang kaibigan. Totoong gusto kanya. Totoong gusto ako. Kung talagang gusto niya, hindi niya sasabihin ang hindi siya magpapakasal sa akin. Baka may naging pagkakaintindihan lang. Sage, hindi na kita isto. Kailangan ko pang mag-overtime sa opisina. Salamat sa'yo ngayon. Walang anuman. Nurse, magkano ang bayad nila sa gamot? Si Ginoong Guna ang nagbayad. Anong ginagawa mo ng ganitong oras? Ha? Huwag kang sumigaw. Baka marinig tayo ng mga Ikaw ang mapapahiya. Isuot mo na ang damit mo. Ikaw ang magbihis sa akin. Ganito ka pa dumalaw sa akin. Gusto mo siguro. May 50,000 sa card na to. Ano Tinjin, Emosak, bakit kailangan ko manghingi ng pera pag hinalikan? Parang bayad sa gamot ni Lele. Kanina binayaan mo. Babalik ko sa'yo. Ay Jianing. Kailangan ba talagang ganito kaklaro sa ating dalawa? Abangan ang susunod. Ay Jianing. Kailangan ba talagang ganito kaklaro sa ating dalawa? Nakakainis. Anong ginagawa mo? Kau Paula White Nanny. Di ka rin nakatira sa bahay ni 8S. Akala ko siya ay mabait sa'yo. Mga taga-alalay puwede sa bahay niya. Pero ikaw hindi. Tinjin Kao, gusto mong pumasok. Pero natatakot ka na di makakapasok. Ano? May sasabihin ka, pumasok ka na. Baka akalain na iba na may magnanakaw sa bahay. Mabiti naman at alam mo. Ikaw ang fiancé ni Ace Kao, di ba? Sino nagpasok sa kanya? AKO. DBA siya ang fiancé mo? Ning Ning. Ikaw. Ace. Sabi ni Papa, ikakasal na tayo sa susunod na buwan. Na gusto kang pakasalan. Huwag kang kung ano sinasabi. Ikaw talagang masama, Beijiani. Pasakin mo Ikaw. Ginagawa mo ito para agawin si Kuya Az sa harap ko. Hindi kita papabayaan. Itutuloy pa, itutuloy. Cirilo Cabie. Kaya bye. Magkakaroon ng hapunan sa bahay namin sa susunod na linggo. Halika, sumama ka na rin. Kulang ako sa mga waiter. Sweldo. 2,000 kada gabi. Siya naphala. Sige. Magpadala ng deposito na 2,000. Nababaliw ka na sa hirap. Siguraduhin makikita kita susunod. Kung hindi, makakaranas ka talaga. By Jianing. Inalapasta ka Naya. Bakit mo gustong pumunta? Anong alapasta? 2,000 gabing pambabastos. Paano ka utusang maging serbidor? Parang yaya sa bahay mo. IBA yan. Ano ang kaibahan? Pareho lang na pinagtatrabahuhan. By Jianing. Alam na alam ang nararamdaman ko. Gumising ka.
Kakalis lang ang fiancé mo. Guchingsa. Wala ka bang kahit Hinahabol kita. Anong sabi kayo? Ikaw lang ang papakasalan ko. May asawa na ako. illegal ang bigamia? Kung ganon, mag-divorce ka. Ano ang maganda sa payat na unggoy? Guchingza. Nasan ka ng pinakakilangan kita? Anong karapatan mong bumalik sa akin pag sikat ka na? Sa susunod ba? Pagsasakripisyo ka rin ba para sa kapakinabangan? Anong sakripisyo? To be continued. Tuloy ang kwento. Kalilimutan na, ano pang silbi ng pag-usapan ito ngayon? May kabuluhan pa ba ito? Pumunta ako para maglinis. Anong sakripisyo? Akipaliwanag ng malinaw ang iyong sarili. Kumperensya ni Jigu kalahating Ano ang binubuksan mo? Ang buong bonus mo ngayong buwan ay ibabawas. Ginoong Gu, huwag naman sana. Bay Jianing, naglakas loob ka pa talagang pumunta. Kita mo, pumunta ka, pero hindi masaya. Kung hindi pupunta, gusto mong gantihan kita. Hindi ko talaga maintindihan ang inisip nyo. Pakikiraan, kailangan kong magtrabaho. Bay Jianing. Alam mo ba kung bakit gusto kitang pumunta? Gayong araw, anunsyo ni Papa. Magkakaroon kami ng kasal ni Kuya Aziz sa susunod na buwan. Katulad mo na mababang uri, dapat mong maunawaan. Ikaw at kami. Hindi talaga tayo makapareho ng mundo. Tama na. Ang mga lalaki puro dakdak lang, dati sinasabi na mahal ka, pero sa totoo maaring para sa interes. Magpakasal sa ibang babae. Anong panahon to? Bakit parang may mataas at mababang tao pa? Nakalimutan kang i-liberate noon. Pag di makapagsalita, manan. Ganito ba tinuturo sa inyo na mataas na tao? Alis na ako para mag-healing bayad. Tandaan mong ipadala sa akin. Bay Jianing. Ang gawin mo lang ay magsalita ng magsalita. Tingnan natin kung paano ka iyak mamaya. Bay Jianing, ipapakita kung ano ang mangyayari kapag nasaktan mo ako. Ihoy. Pakibigyan naman ako ng isang baso ng champagne. By Jianing. Nasa ibang bansa ka nitong mga nakara. Ganun ba talaga kalala? Paano ka nagkulang ng ganito sa pera? Pumunta rito para magtrabaho bilang isang waiter. Mabuti ba ito para sa Walang anumang ugnayan. May nagbibigay na i-20,000, hindi ko kayang piliin ang dangal kaysa sa pera, di ba? kailangan ng pera? Bakit hindi ka pumunta sa akin? Lahat ng sa akin ay sa iyo, lalo na itong kaunting pera. Guchingza. 6 na taon na walang ugnayan. Hindi kailangan awa at donasyon. Sige. Ayos lang. By Jianing. Ngayong araw, umalis ka 1 oras at 13 minuto. Ayon sa patakaran, maaga kang umalis. Karaniwang itinuturing na kalahating araw na wala sa trabaho. Mukhang ang sahod mo sa isang araw ay 4,958 pesos, parang ganon. Bibigyan kita ng diskwento. Ngayong araw, ikakaltas ko sa sahod mo. Wala kang reklamo, di ba? Inong nag-overtime ako sa bahay mo para magluto, bakit wala akong overtime pay? Hindi kita pinili. Putangin ng kapitalista, balang araw isasampay kita sa poste ng ilaw. Oy! Noon, yung masyahing dalaga, para sa pagpapagamot ng anak. Lahat ng trabaho pinasok. Ning, sa loob ng 6 na taon, ano na ang nangyari sa iyo? Ituchels. Sino ang nagnakaw ng aking diamond na pulseras? Miss Lee, huwag kang magmadali. Isipin mo muna kung may nakasalamuha kang malapitan. Wala naman. Kumukuha lang ako ng win kanina sa server. Ikaw ba ang kumuha ng bracelet kong diamante? Miss Pai, paano mo nagawa ito? Alam kong gipit ka, pero hindi mo kailangan magnakaw. Ang bracelet ni Miss Lee ay sa auction nakuha for 800,000. 800,000. Yung bracelet na yan ay ninanakaw. Mukhang matatagal ito sa kulungan.
Kung ninakaw o hindi, hanapin na lang sa katawan. Mukhang trap ito nila. Walang duda. Nasa akin lang, tong bracelet. Bacumetra, may tinatago ba? Miss Bai, hindi ako mag-akusa ng walang besehan. Patingin lang ng katawan. Kung hindi, mahirap akong magpaliwanag kay Mesli. Tama. Gusto ko ng body search. Hindi ako nagnakaw. Bitawan mo. Pai Jianing. Naawa ako sa'yo, kaya kinuha kita bilang serbidora. Gantihan mo na masama, nagnakaw ng gamit ng bisita at sinira ang pangalan ng pamilya siya. Hanapin mo. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo ako. Panawa. Hinahanap mo ba ito? Itutuloy. Bitawan mo na siya. Paano napunta ang bracelet sa kanya? Ayos ka lang BA. Therese. Paano napunta ang bracelet sa iyo? Nahulog sa tabi ng pinto. Pagpasok ko, nakita ko. Bakit? O saan mo akala na dapat yun? Pangalagaan mo ang mga gamit mo. Salamat, Mr. Gu. Humingi ng tawad. Therese. Bawal maghaluhog ng katawan. Hindi hihingi ng tawad. Tumawag na ng pulis. Pasensya na. Hindi ko tinatanggap. Pa- Hindi lahat ng bagay. Ayos lang sa isang sorry. Kung ganoon, mura ang pagkakamali. Hindi naman AKO Santo. Pinapahirapan mo naman ako. At pinapahiya pa. Sino para magpatawad sa'yo? Bai Jianing, napakawalang hiya mo. Xiaoman. Inagbibigyan kita sa huling pagkakataon. Huwag kang gumalaw kay Beijiani. Kung hindi, at tapusin ng dalawang pamilya ang Kuya Ace, AKO naman talaga ang fiancé mo. ingay, hindi ba nakakahiya? Tari. Nandito din si Aze. MJ Akibigo. Mga kaibigan, habang nandito ang lahat, nais kong ipahayag ang isang balita. Si Manman at si Azi ay magpapakasal sa susunod na buwan. Oh, congratulations. Congrats. Saan ka pupunta? Ayoko namang abala sa inyo, bagong couple. Mr. Sia, itong kasunduan sa kasal ay gawa lang ng mga lolo namin. Hindi naman talaga ito valid. Ngayon, sasabihin ko sa lahat, linawin na natin ito. Si Samon, hindi siya kailanman naging fan ko. Ang gusto kong pakasalan, mula simula hanggang dulo. Si Bai Jianing Lang. To be continued. Ano? Kaya, hindi ang agad si MS siya kay Mr. Kung gana, puro si MS siya lang ang nag-ilusyon. Mr. Sia. Mananatili commercial na relasyon ng Gu at Chia family. Pero hanggang doon lang. Kung may magtatangkang manggarap ng gising, huwag niyo akong sisihin kung hindi makisama. Anong ginagawa mo Guchingza? Ning, nilinaw ko na sa harap ng lahat na wala akong kaugnayan kay Xiaman. Ning, hinahanap kita sa maraming taon. Inisip kita araw-araw. Bumalik ka na pa. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi mo naman sinabi na hindi mo ako papakasalan. Mas maliit pa ang posibilidad na magkaanak tayo. Ano?
Ball yumanam, ball umuwi. Hindi isang kaibigan. Ngayon sa party, sinabi ni Emarcia sa akin na gusto niyang makasama ka, 2 sa 3 taon. Ano ba ang iniisip mo? Magkakaanak sa kanya? Ano ba siya? Hindi papakasal sa kanya. Sino ang gusto mong pakasalan? Sino ang hindi nakakaalam na si Kuya Gu ay malalimang siyempre kebejianing? Hindi ganyan. Ako ay nagsasabi tungkol kay Tiaman. Gusto ng pamilya siya na ipilit ang kasal gamit ang negosyo noon. Ningning, alam mo na hindi ko magagawa yan sa'yo. Hindi ko talaga akalain na aalis ka dahil sa sinabi ko. Pero pwede ba akong bigyan ng pagkakataon para maayos ko ang 6 na taon na nawala? At si Lulu. Kukunin ko rin siya bilang parang tunay kong anak para alagaan. Plus si tu lois. May gana ka pang banggitin ang tungkol sa bata. A's. Talungan mo AKO. Hello, naka-off po ang numero na inyong tinatawagan. Karapat-dapat ka bang ipanganak ang anak ko? Kahit na ang pahayag na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa mga taong ito. Nakontake mo na ba ako? Guchengzi, nasaan ka nung kailangan kita ng husto? Pero ilang beses na kitang tinatawagan pero hindi mo sinasagot. Guchengza. Nasabi mo na ba kahit isang katotohanan? AKO. Amin. Impossible na. Naku, bakit ang di masikap mo? Ano ang nangyari sa inyo? Hindi na siya pumupunta sa ospital ng ilang araw. Si Uncle Guban dumating. Si Tito Lin ang dumating. Lele. Baka gusto mong sumama kay Mommy at Tito Lin para mamasyal. Anong ulat ang ito na kailangan pang kunin ni Miss mismo? Paijianing. Nag-asawa at nagkaanak na pala siya sa iba. Ang kapal talaga ng mukha mo. May anak ka nang ha, nilalandi mo pa si Kuya Azzy, napahiya tuloy ako. Paijianing.
Hindi kita titigilan. Ano ginagawa na yan? Ayon sa CCTV, si Miss Bai ay umalis ng bahay kalahating oras na ang nakalipas. Nag-out na pala siya. Si Miss Bai ay napaalis ng alas 5. Hindi siya umalis ng maaga. Dati naman siyang nag-iiwan, nagluluto ng hapunan, at saka umaalis pagkatapos kong makauwi, di ba? Ikaw nga dati ang nang-abuso ng tao. At wala pang overtime pay. Anong sabi mo? Wala naman. Margu, gusto niyong hanapin si MS Bai, pwede niyo. Sinong may sabing hinahanap ko siya? Uwi na ba kayo, Monsieur Gu? Papuntang ospital. Lalaki na iba ang sinasabi sa nararamdaman. Gu Chengzi, nasaan ka noong kailangan kita ng husto? Imposible, barra diagonal imposible. Ano nga ba ang eksaktong ibig niyang sabihin sa pangungusap na iyon? Ang batang ito, nakatulog ulit siya pagkababa niya ng eroplano. Ningning, narinig ko lang na ang mga sinabi mo noon ay hindi pagkaka-possible BA-ayon? Kahit na ito ay isang hindi pero ang pinsalang nagawa noon ay totoo na. Parang tubig na ibinuhos. Hindi na may babalik. Ay nako, ang tigas talaga ng ulo mo. Siya pa rin ang tatay ni Lel. Hindi mo pwedeng pigilan si Lel na makipagkita sa tatay niya, ano? Pagyasapan na lang yulit natin. Miss Bai, Katatapos lumabas ng resulta ng pagsusuri ni Lel, isang bahagi may seryosong problema. Kailangan pumunta agad sa opisina ng doktor. Si, papunta na, Atay ng bata, magbayad ka. Ibigay si Lel sa akin, ako ang magtutulak pabalik sa kwarto. Lin Yang, magbayad ka muna, babayaran, pumunta, pag-usapan pera. bahala ka na kay Lele. Bai Jianing, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang ngayon. Ito tuloy. Nasaan ang bata sa loob? Kararating ng nanay niya, tinulak siya pababa. Malapi. Salome. Doke. May problema sa report ni Lel. Wala naman. Sasabihin ko sana, maayos ang recovery ni Lel matapos gamutan. Walang problema. Oo nga. Naku. Sabi ng doktor, di kailangan magbayad. Nasaan si Lele? Hindi. May problema young nurse. Pupunta ako sa kwarto, doon ka maghanap. Sige. Lele. Lele nasan ka. Lele. Mama? Lele nasan ka. Sisihin mo na lang ang nanay mo. Lele, tapos ang episode. Susunod na eksena. Padan si Lele, pabot NG Conti please. Pabuna mo. Bilisan ang pagtabi. Gu Chingza. Mama. Lele. Wag kang matakot. Nandito. Wala nang nangyari kay Lil. Wala na, okay na. Jianing Lele, okay lang BA-KO? Litulong ipaalam mo agad sa akin kung sino ang may lakas ng loob. Sige. Abangan ang susunod na kabanata. Walang problema ang bata, medyo nagulat. Salamat sa patuloy na paggamot kamakailan. Hindi na muling nagkasakit. Ang galing. Salamat, Doktor. Walang anuman. Nayan. Talagang salamat sa iyo. Kasama na si Linya, magpahinga ka na.
Ninging, pumunta ka na. Ikaw na bahala kay Lele. Sige, okay. Tara na. Paano mo nakuha? Ninging. Pasensya na, nahuli ako. Ituchels. Ninging. Pasensya na, nahuli ako. Alam, MOBA, kanina sobrang natakot talaga ako. Akala ko talaga kanina na hindi na kita makikita ulit. Ning. Kahit anong mangyari ngayon, hindi na kita pakakawalan. Kahit gusto mo akong saktan o sermonan, ayos lang. At tutunayan ko sa gawa na seryoso ako sa'yo. Tito Lin, kailan makakalabas na si Lele sa ospital? Tito Lin. Bakit mo siya tinawag na Tito Lin? Itutuloy. Tito Lin. Bakit tinawag na Tito Lin? Di biya, si Lel. Mali ang narinig mo. Sige na, umiwi ka na. Lele, Sabihin mo, hindi siya ang tatay mo. Tama. Si Tito Lin hindi ang tatay ko? Ning. Hindi ka naman ikinasal sa kanya. Tama. Naku, balik na naman sa dati. Kung hindi si Lel ang kanya. Baka si Lele. hindi. Pero si Lel ay 5 at kung tutusin, buntis ka nung hindi ka pa umaalis sa akin. Pero hindi pa rin yon nagpapakita na sa'yo siya. Lieutenant Lee, oo? Anong gusto mong gawin? Dalhin mo sa laboratorio. Sa loob ng kalahating oras gusto kong malaman ang resulta. Dalhin sa laboratorio. Sa loob ng kalahating oras gusto... Sige, puta. Hindi pwede. Ning, bakit kinakabahan ka? HM. Talaga na naman, anak kayo talaga si Lele. Bakit ka natatawa? Ikaw ang kinakabahan. Hindi ako kinakabahan. Hindi ba palagi akong walang hiya na hinahabol ka? Mama, ito ba ang tinatawag na paghahabol sa asawa? Labas? Ay, Naku. Oy, Baby, pwede bang sabihin mo sa akin kapag huminto ka? Gu Chingza. Nailigtas mo ako ngayon. Ituring utang kayo sa'yo. Hindi kailangan mali... By Jianing, Good song. Hindi mo pa ba naunawaan? Ayaw ko nang makipag-ugnayan sa'yo. Kapag natanggap ang sweldo at nabayaran ang utang sa'yo, isasama ko si Lele at pupunta kami sa ibang bansa. by Jianing. Bakit lagi mo akong tinutulak palayo? Noong araw na iyon, Jinunggu. lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Sa puntong ito, gusto mo pa akong linlangin. Si Lel ang tunay kong anak, di ba? pero hindi ko hahayaang makilala ninyo ang isa't isa. Gu Chingza. Pagdating ng 10 buwan, alis ako kasama si Lele. Hinding-hindi na tayo magkikita. By Jianing. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo kailangang gawin ito sa akin? Hinahanap kita palagi. 6 na taon kitang hinanap. Pero lahat ng impormasyon mo sa bansa ay nabura. Parang naglaho ka na parang bula. Wakasay bangin. Naglaho ka na parang bula. Nawala ka sa mundo ko ng 6 na taon.
Araw-araw tumatawag sa iyo. Nagpadala ng napakaraming mensahe sa iyo. Pero wala kang kahit anong sagot. Ang bahay natin pang kasal. Ko pa ito inihanda 6 na taon na ang nakalipas. Gusto ko sanang sorpresahin ka. Bakit hindi mo sinagot tawag ko noon? Anong tuwag? Noong araw na iyon. Malakas na pagdurugo, mamatay sa operating tablet. Tinawagan kita ng napakaraming beses. Wala kang sinagot kahit isa. Nahimatay ako sa tabi ng kalsada. Isang tao sa kalye ang nagdala sa akin sa ospital. Halos mamatay na ako. Ituchels. Halos mamatay na ako. Gu Chengze. Simula noong araw na iyon. Labis akong nawalan ng pag-asa sa iyo. Paano kita bibigyan na anak? Ikaw ang nagsabi nito. Hindi pwede. Ano makipag-usap sa iyo ng ganoon? Araw-araw kitang tinatawagan. Pero kahit kailan ay di ko natatanggap balita mula sa iyo. Tapusin na lang natin ito. Telepono. Dali. Hanapin ang telepono ko. Si Boss Gu. Ning. Sabi mo muntik mamatay sa operating tablo. Tinawagan mo ako ng maraming beses. Bakit? Bakit wala kang alam? Gu Chief. Nahanap na ang cellphone ni Gu Chief. Mukhang gumagana pa ang baterya. Tawagan ang director ng tech department. Dalhin ang pinakamagandang data recovery equipment. 5 minuto sa at saka. Kunin ang record ng komunikasyon mula 6 na taon na ang nakalipas mula sa provider. Kailangan ko ang Opo, Gu Chief. Ning. Malapit ko nang malaman ang katotohanan. Hintayin mo ako. Itutuloy. Inom tayo. Halika. Huwag nang makipag-away. Siguradong pinalitan ni Bai Jianing ang numero niya, paaiwasan ka. Maaming iba dyan. Umalis ka. Hindi niya gagawin. Sigurado may nangyari sa kanya. Ba't nagagalit ka sa telepono? Basag na tuloy. Nakita na namin, boss. Nabalik ang ilang na-delete na mga mensa at may kakaibang third party. Recording call interception software. Tourism. Sino ang nag-install ng software? Ikaw din. Sino humawak ng telepono ko 6 na taon na simulan mo sa bar na nakapangalan sa akin? Gu, nalaman namin na apelido siya ang nagawa nito. Malayuan niyang na-control at na-install. Gu, hindi tatagal 6 na taon ang surveillance. Pero ang kaibigan nyo ay nagkataong naitala ito.
Lahat kayo lumabas na. Gu, nakuha namin ang surveillance sa ospital. Xiaoman. Gu, magre-report na ba tayo sa pulis? Attempted murder, privacy violation, and commercial espionage. Abisuhan ang legal na departamento na itigil ang lahat ng I-freeze on canceling financial transactions. Oo. Matagal na kitang hinahanap, 6 na taon na. Ngunit lahat ng impormasyon mo sa bansa ay nabura. Naglaho ka na parang view sa mundo kayo. Nawala ka ng 6 na taon. Araw-araw akong tumatawag at nagtitext sa'yo, pero walang sagot kahit kailan. Telepono. Sige na. Baka sobra akong nag-isip. Ano ba inaisip mo? Ano bang ginagawa mo? Tara, tulungan kita. Tara, tulungan kita. Ang cellphone mo na-hack ng virus at di mo alam. Ibig mong sabihin, Hindi ako nagsasabi, ilang taon di mo alam. Hey Naku! Ngayon na unlock, tingnan mo. Huwag kang magmadali. 6 na taon na yung phone mo. Ngayon lang nabuksan ang mga na-block na messages, kaya maglalag iyan sandali. Libo-libong mga text at missed calls. By Jianing, dati ka bang ng scam? Tito Lin, paano basahin ang karakter na ito? To be continued. Tito Lin, paano basahin ang karakter na ito? Huwag natin yang pag-aralan, mabuting bata. Baby, Huwag natin yang paking. hindi ako makatulog sa gabi kung wala kang yakap. Kung di ka babalik, alabok ang bahay. May saipon pa kayo, ningning. Naubos ko na ang gamot na binili mo. Bake it? Anong bata? Hindi ba ako ang bata ni Mama? Anaku, Lin Yong. Anaku. Bakit may tawag na bata sa kanya? Anak din ba siya ni Mama? Anaku. Ningning, Sinabi mong gusto mong kumain ng binalatang man. Natuto na ako. pwede ka nang bumalik. Baby. Nazen ka ba? Linyong, Alagon si Lulu, Alis na ako. Umayos ka lang. Ay naku. Uncle Lin. Saan pupunta si Mama? Siyempre hahanapin si papa mo. Itutuloy. Gu Qingza. Bilisan mo at ipaliwanag mo sa akin. Hindi talaga ikaw ang nagpadala ng mensaheng iyon. Gu Qingza. Nazen si Gu Qingza? Hindi pa bumabalik si Gu. Anong nangyari sa'yo? Lumabas si Ningning para hanapin ka. Gu Qingza. By Jianing. Nazen ka, Gu Qingza. By Jianing. May gumalaw sa phone ko. Kaya hindi ko natanggap ang tawag mo. Si Xiaman ang nagpadala ng text. Hindi ko talaga pinadala yung text na iyon. Gu Qingza. Pasensya na. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko naimbestigahan ng maayos, kaya nagtitiis ka ng ganitong hirap.
Bitawan mo ako. Anong karapatan niyo na hulihin ako? Ano kalang pagbatay, agsamantala sa emergency calls, pagpataw ng kasalanan, aglabag sa privacy, espiya. Isa-isa dito ay sapat na para makulong ka ng pangmatagalan. Ikaw Bobby. Bakit sa'yo mapupunta ang pag-ibig ni Kuya Ez? Isa kang babaeng pinaglaruan na. Nawala ka ng 6 na taon. Bakit pagbalik montak? Kay Kuya Ez ay ikaw pa rin ang mahalaga. Kahit ganun, bakit sa bata mo pa ginawa yan? Kuya Z, alam mo bang may anak na siya sa iba? Bakit mo pa siya gusto? Si Lil ay anak namin. Si Lil ay anak namin. Panik mo siya? Impossible hindi pwede. Momo. Papa tulungan mo AKO. Pinahamak mo ang pamilya at siya. Mr. Gu, Patawad, bata pa siya at nagkamali. Pero wala itong kinalaman sa akin. Puputulin ko agad ang relasyon naming mag-ama. At nangako akong magbibigay ng 3 pang puntos pa sa proyekto ng resort. Tari. Handa mo bang iwan ang anak mo para sa kapakanan ng kumpanya? Walang anak na babae ang pamilyang siya na may masamang puso tulad mo. Ikaw ang Gusto ka ni Monsieur Gu. Handa akong makipagtipan sa iyo. Sinong mag-akala na gagamit ka ng ganitong kasuklam-suklam na taktika? Naku, hindi peatapo. Napahiya mo talaga ako. Sa mga ginawa mo mismo. Makipag-usap ka kay Tito ng sombrero at sa batas. si Boss Chia ay talagang klaro. Tungkol sa ating pagsasama. Akiusap na lang sa mas magaling. Dalhin na siya. Kuchingsa. Mahal kita, nagustuhan kita nung una kitang makita sa universidad. Ano ang karapatan ay by Jenning? Iniibig mo isang ilusyon. AKO yang mahal maya. Yan ang pagkakaiba. Tapos na, sa huli, magkakaroon pa ng kasunod. Balik na tayo sa ospital. Ning. Oo. Miss Nakita. Simula na yon. Hindi ko nahahayaan kahit sino saktan kayo ni Lil. May utang ako sa inyo. Ibabayad ko buong buhay. Kaya. Huwag mo na akong itulak palayo, pwede ba? Sige. Isa yan sa performance mo. Ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Ililipat ko lahat ng ari-arian ngayon. Sino ang may gusto ng pera mo? Una, SA hospital muna. Punta sa ospital. Aha. Kumusta, nanay? Kiragu. May kasunod, abangan. Nagpuyat kayo kagabi? Ang laki ng airbags nyo. Naku. Hindi ko na itutuloy ang pagpapanggap bilang asawa. Si Ningning, bahala ka na ha. Huwag magkaroon ng anumang mabisin. Kung hindi, dadalhin ko si Ningning at ang anak mo para tumakas. Huwag kang mag-alala. Pai Xiao Yi. Bukas, pagkatapos ng pagsusuri, maaari na siyang lumabas. Doktor, kailangan pa ba ng gamutan ni Lel? Kyle Anggan PA. Hindi ba sinabi sa iyo ni Ginoong Gu? Kinuha niya ang team ng ospital. Para umuwi. At magamot si Lel ng solo. Gu Chingza. Mama, pupunta ba tayo sa bahay ni Tito Gu? Sinong gustong tumira doon? Ning. Ang ganda ng pagkakataon, bakit hindi ka masaya? Una. Napakagandang pagkakataon. Tuloy ang kwento. Ning. Kukunin SI Lele Pawi. Madali rin alagaan ito. Kung hindi, agad ka kakasugod sa ospital araw-araw. Oh, wow.
Lele, May malaking swimming pool at garden kami sa bahay. Starry room. Isang kwarto ng mga laruan, teddy bears at Barbie dolls. Mas masaya ang bata. Makakatulong din sa agarang paggaling. Mama, gusto kong pumunta sa bahay ni Chugo. si, Lahat ayon sa iyong gusto. pero pansamantala lang tayo dito. Huwag mong isipin na sobra. O sige. Pansamantala. Yes. Unang habang tagumpay. Magandang araw po, Madam at Miss. Wow, ang gara naman. Majim, Hindi AKO yan. Matagal nang tinatawag na MRSQ. Wala akong sinasabi. Mama, pumasok na tayo. Tara na. Kwarto ni Lel, nasa ikalawang palap. Zumama ka sa akin. Wow, ito ba ang kwarto ni Lele? Lele. Pasok na. Nanay, Hmm. mas malaki ang kwarto na ito kaysa sa buong bahay natin dati. Lele. Gusto MOBA? Oh, salamat Tito Gu. Mabuti kung gusto mo. Itutuloy. Salamat. Sa totoo lang pwede akong makasama sa iyo. Toda BA. Ay, Pero may isa akong kondisyon. Sabian mo. Kapag napaumo si Lel na sang-ayunan ka, makikipagbalikan ako sa'yo. Walang problema. Lele, Tingnan mo. Magkasama na isang buwan. Tingin mo kay Tito Gu? mabait na tao. Gusto mo ba akong maging tatay mo? Sinong nagsabi na hindi mo sinaktan ang puso ni Mama noon? Itutuls. Ganito. Magluto ng sweet and sour pork ribs. Pagbigyan kitang maging tatay ko. Sweet and sour ribs. Oh, Parang may kakaiba kay Jigo ngayon, sa tingin ko may malaking mangyayari. Baka yung project sa South City. May tanong ako sa inyo. Kailangan bang blanchong sweet and sour ribs? Ew. Ziege, gaving ganyan. Alam ko kailangan I blanch. Halika. Pagke na. Nagluto ka ng uling. Mama, ito ang sweet and sour pork. Humph. Si Lil talaga ang nakakaintindi sa akin. Lele. Subukan mo ang luto ko. Ibig ko lang sabihin, mukhang kailangan kong kainin ito para makuha si Tito Gu bilang tatay ko. Itong sweet and sour pork na ito. Huwag mong kainin. Alam mo ba na ang mga sunog na pagkain ay nakakakanser? Gusto mo pa talagang ipakain iyon sa kanya? Parang gusto mo siyang lasunin. Tito Gu, pumayag na ako. Talaga? Lele, alam ko na. Itutuls.
Opo. Eto na, sa madaling salita, hindi na itutuloy ng kliyente. Huwag ka mag-alala, akalmahin mo muna ang sarili mo. Harating na ako. Pupunta ako sa opisina, babalik agad. Lele. Kanina kay Uncle Gu. Anong sabi mong sa kanya? Lihim yun. Hoy, ikaw munting makulit. Mama, gusto mo ba si Uncle Gu? Bakit mo ng bigla yan? Mama, naintindihan ko na gusto ni Uncle Gu si Mama. Kung gusto mo rin siya, bakit di mo sabihin sa kanya? Bata ka palang. Nakikialam sa mga bagay ng matatanda. Tanga ang Mama. Akyat ako para mag-drawing. Dahan-dahan ling. Oo nga. Lele. Naghanda si mama ng tubig para maligo ka. Mama. Nahihilo ang ulo ko. Ay naku. Bakit ang init? Siguro nilamig ka sa garden. Baba muna, mama. Ah, Takpan ng maayos. Ningning, Anong nangyari sa'yo? nagasakit. Nilanyat asay Layla. Naghahanap ako ng gamot na pampababa. Parang wala gamot sa lagnat dito. Paano ang family doctor nat? Hindi sila nagpahinga ng isang linggo. Pinaaga ang pag-uwi nilang gayon. Lalabas muna ako sandali. ng gamot. Itutuloy pa. Hello. Ang tinatawagan ninyong numero ay naka-off. Ning, ano ka nakalabas? Tingnan mo yan. Bakit ka basa? Wala ito. Hindi AKO. Nasaan ang tuwalya? Hindi, okay lang. Pumunta ka muna at ipainom ang gamot kay Lele. Sige. Mag-shower ka agad para hindi ka magkasakit. Akala ko na sa itaas ka kaya hindi ko inayos ang damit ko. Pupunta na AKO. Oy. Halika dito. Yumipo ka. Ningning. Ganito ka dati pag nagbablowdry ng buhok ko. Ay, tigilan mo na yan. Sure. Hindi yon ang ibig kong sabihin. A's. Hindi mo kailangan maging maingat. Mas gusto ko ang dati mong sarili.
Mama, anong ginagawa mo? Lele. Bakit gising ka na? Tito Gu, bakit ang pula ng tenga mo? Lele. Tawagin mong papa. Ito tuloy. Yehey. May tatay na si Lele. Sige Lele, balik ka na matulog. Para gumaling agad ang sipon mo. Gusto kong matulog kasama si Mama at Papa. Lele. Sige. Kasama mo kami matulog. Tara na. Lele. Sa wakas, mabibigyan na kita ng kumpletong pamilya. Mahal kita. Ganito na yan. Ang saya. Ang keep mo matulog. Sobrang nakakaaliw. Hindi ko alam sino humahawak sa akin kagabi. Ayaw akong paalisin kahit saan. Ningning. Kunin natin ang papeles bukas. Sige. Ito tuloy. Nga pala, Ningning. Hindi pa kita natatanong. Anong nangyari sa loob ng 6 na taon at bakit ka nagtatrabaho sa car wash? 6 na taon ang nakalipas. Nagkaroon ng relasyon ang tatay ko para sa negosyo niya. Nang makipaghiwalay ang nanay ko sa summa AKO kay mama, napunta sa ospital si mama dahil sa lungkot. Mahina na talaga katawan niya dati pa. Sa gulo na yon. Kasalanan ko ito. Hindi kita agad nahanap. Tapos na ang lahat. Ning. Sa pagkakataon, hindi na kita pakakawalan. Noong 6 na taon, inasakitan ka at si Lel. Huwag mo nang sabihin yan, ang mahalaga magkakasama tayo ulit. Tara na. Bye, Johnny. Hindi kita papakasalan sa kanya. Itutuloy. Sino tong matandang to? Sino nagbigay ng permiso makialam dito? Ako ang tatay niya. Ano? Ikaw ang tatay niya? Anong ginagawa mo dito? Sumunod sa nanay mo. Anong Ganyan ka makipag-usap sa Ako ang tatay mo. Siyempre, para iuwi. Bye. Noong iniwan mo kami ni mama, simula noon, wala na talagang pamilya. Nagkukunwari ka pa, para saan? Bargaining. Matagal nang wala tayong relasyon mag-ama. Gino ang bye, pakiusap, umalis ka. Wala na tayong relasyon dahil sinabi mo lang? Hindi papayagan na magpakasal sa dohapang sumama ka sa akin. Hindi mo ako kilala. Katulad mo na, walang kwenta at maraming ganyan sa labas. Bakit kita kailangang kilalanin? Ayos na, ganito na lang. Bibigyan kita ng 1 milyon. Umalis ka sa buhay ng anak ko. Bibigyan kita ng 1,000,000. Umalis ka sa buhay ng anak mo. Tapos na, pero hindi pa natatapos, bata. Pwede mo ba akong lokohin dito sa pamamagitan ng salita? Sasabihin ko sa iyo ang may kapareha na ang anak ko. Executive ng Gu Group, Mr. Zhang. Kumikita ng 5 million sa isang mapapangasawa ni Jianing siya. Makikipag-ugnayan kami sa Gu family. Executive in Gu Group. Kaya pala naalala mo ang anak kong babae. Kaya pa. Gusto mo lang gamitin ako para sa karera mo. Pai Jiangwao. Hindi ka talaga maintindihan. Huwag nang masyadong madaldalhin mo siya.
Bitawan mo siya. Guzong, maligayang bagong kasal. Guzong, ano nangyari? Agad na magdala ng 10 at 50 bodyguard. Ça en papinta? Kuninsan ang asawa ko pauwi at tanggalin ang executive ng guna apelido, Aizha. Sumasakit na ang kamay. Pakawalan na ako. Oh, akala mo ba tanga ako? Pakawalan ka. Para makatakas ka. Bai Zhengwao. Talagang tanga ka. Ikaw. Kaya't di kita kilala. Hindi tatanggihan ang pera. Magasawa ek, mayaman ang mapapangasawa ko. Yung sinasabi mong si Mars Hang. Kailan siya darating? Talaga bang gusto mo yan? Ganaman. Mahilig ka talaga sa pera. Hindi magiging maganda ang anak mo. Gusto mong palayain nila ako. Bibili ako ng bagong damit. Para salubungin siya, hindi ba maganda iyon? May punto ka. Tara na. Ihatid dalaga sa kwarto. Oh, Bitawan mo AKO. Itong matandang ito. Hayan mo na matutulog muna ako. Antok na ako. Kayo, mga tao, bantayan nyo ang pinto. opo. Itutuloi. Nakatakas na ba si Miss? Wala, Gino. May narinig akong hilik mula sa loob. Mukhang nakatulog si senyorita. Hindi lang hindi tumakas, natulog pa. Ano naman kayang gimmick iyang ginagawa niya? Kailan darating si Boss? Tinatayang nasa kalahating oras pa. May kakaiba? Puntahan ko siya para gisingin. Guysing ka na, senyorita. Anong ginagawa mo? Nagilit AKO. Bargaining. Wala akong Anong gimmick mo ngayon? Ang kasal mo, kailangan mong Itutuloi. Ano. Dumating si boza, sige, bababanako. bargaining. Ano nangyari sa mukha mo? ay naku. Bakit nagka-allergy ang mukha ko? Ikaw, ginawa mo ba ito ng sadya, ha? Huwag mo akong tula. Ay naku, Bai Zhengwao. Tagal, hindi alam may allergy ako sa pollen, tapos naglagay ka pa ng baukwet ng lilis dito. Naku. Hindi na ako mabubuhay. Hindi na ako mabubuhay. Boss. Nasa baba na si Mars Hang. Paano na ito? Ikaw walang silbi. Hindi pwede. Dapat ikakasal ako kay Mars Hang gayon. Ano itsura mo para humarap sa tao? Wala akong pakialam. Kailangan talagang pakasalan ko si Mars Hang. May naisip akong magandang paraan. Abangan ang susunod na kabanata. Oi, Mr. Zhang. Anak kong Janet. Maganda siya. Ah, Ay naku, Ray. Ay pala as ikinalulugod kitang makilala. Umupo ka, Mr. Jiang. Sige, umupo ka. Mr. Jiang, anak ko, kakagaling lang mula Henan. May mga bagay na hindi pa siya sanay. Mr. Zhang. Narinig ko nagtatrabaho ka sa gas group. Taunang kita 5 milyon. Kung maging makasama, pwede bang bigyan ng 20? Ito. Enaku. Jianing, ba't pera ang pinag-uusapan mo? Grabe naman. Hi, Pyro lang yan. Pero Boss Zhang, may anak ako, 5 taon. Ang apelido niya ay, hindi kayo alam kung gusto mong gituring na parang sel. Ano? Meron kapang. Siya. Itutuloy. Ano? Meron kapang. Siya, meron ka pang anak na 5 taong gulang. walang ganon, Mr. Jiang. Nagbibiro lang. Totem anak AKO. Paniniwalaan mo, hindi.
Pai Jiangwo. Bakit Montag ako niloloko? Kung ayaw mo talagang ipakasal ang anak mo, sabihin mo na lang. Ang pakikipagtrabaho sa grupo gu, kalilimutan na tu. Wala, Jiang! Uy, Jiang, huwag kang umalis. Multo. Anong balak niyo sa misis ko? Bakit siya nandito? Misis mo, kumuha na ba kayo ng lisensya? Bata, sasabihin ko sa'yo, habang nandito ako, hindi magiging kasama mo. Malapit na siyang ikasal kay Jiang. Bosgu, ako. Hindi ko talaga. Planong magpakasal sa kanya, siya ang may gusto. Hey, Boss Cheng, hayaan mo siya. Isa lang siyang mahirap na walang kwenta. Ngayon, ang anak ko, nagkaroon siya ng allergy sa mukha. Bumalik siya bukas. Pwede magpakasal. ipagpapatuloy. Ano nagkakasal? Pai Jiangwo. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Chang, Boss Cheng, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba, Ang tao na nasa harap mo ay ang presidente ng Gu Group. Gu Shengzi. hindi pwede yan. Impossible ito. Aos calling the ABA. A's. Booty nalang nandito ka. Kanina muntik na akong. Na, talagang. Sige na, tama na. Ning. Nagrabiyado ka. Anong ginawa sa kanya? Sir Gu. Hindi ko kasalanan ito. Siya ang may sala. Sir Gu. Talagang wala akong kinalaman dito. Sa lahat ng sakripisyo ko sa kumpanya sa loob ng ilang taon. Vide Beng. Zhang Qiang. Nagnakaw ka ng 32 milyon sa pundo ng tinawag na namin ang pulis. Naghihintay ka lang na mabulok sa kulungan. Peng Yulonggu. Alam ka na mali ako. Talagang alam kong mali ako. Ito tuloy pa. Pangulong Gu. Isa lang itong pagkakamali. Kung gusto mo si Jianing namin, ikaw na ang magiging manugang ko. Hindi mo ba ako gusto? Ipakasal ang asawa ko kay Zhang. Hindi. Ako ang mali. Hindi ko nakita agad. Lee, ang assistant. I-notify ang lahing partners. Simula sa araw na ito, ang mga kumpanyang may negosyo kay Bei Jianggo ay kalaban ng Gu Group. Bai Jianing, hindi dapat gawin ito sa tatay mo. Bakit hindi mo tulungan si tatay? Magmakaawa ka kay Jigu. Bai Jiangwo. Ang utang na kinuha mo. Kailangan mo ng bayaran. Tara na. Mama, Papa. Lele. Bakit ka dito, Lele? Maghintay ka sa kots. Nakakabagot sa sasakyan. O nakakabagot talaga. May anak na talaga siya. At ang laki na niya. Pai Yaning. Kung ipilit mo ako sa despair, hindi mo makakakuha ang bata. Abangan ang susunod. Inay, tulungan mo ako. Bai Jiangwo. Huwag kang padalos-dalos. Bakit mo ako pinipilit? Bai Jianing, gusto mo lang akong mahirapan, di ba? Bai Jiangwa. Bai Duan MOSI. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko. Itigil mo ang pag-apak sa pamilya ba? At saka, kailangan mo kami bigyan ng 50 milyon kung hindi. Sige. Pengako kayo. Tama na yan. Talagang hindi iiyak. Ikaw na maliit na loko. Lele. Bai Jianing, ako ang tatay mo. Ganito nga ang trato mo. Kapag umalis ka sa akin at sa nanay ko, hindi na kita tatay. Tumawag ng pulis para sa tangkang pagdukot at pananakit na sinadya. Oo. Ikaw ay masamang tao? Ituturo ng pulis sa iyo. Dalhin. Bai Jianing, magbabayad ka sa ginawa mo. Bai Jianing. Hindi kita palalampasin. Umiwi na tayo. Tuloy na pagtatapos.
Kailan pa naging iyakin si Guzong? Pai Jianing, hintayin mo ang araw na ito. Naghintay ang buwang 6 na taon. Ang pinakamalaking kalokohan na ginawa ko sa buhay ay hayaan kang harapin mag-isa ang unos sa labas. Salamat sa pagbabalik sa aking tabi. Binibigyan mo ako ng pagkakataon na may tama ang pagkakamali. Ning. Hindi na kita bibitawan sa buhay ko. Pai Jianing, Gusto mo bang pakasalan ako? Ibibigay ko lahat sa mundong ito. Pinagkamagandang kaso. pumapayag ako. Ako rin. Tayo tatlo'y laging magkasama. Ang galing. Sa wakas, nagtagumpay na ang ating boss sa kanyang pag-ibig. Lele, halika rito. Simulan nang unakita ang makita. Nagdesisyon akong maging tatay ng batang ito. Sa simoy ng hangin ang taong nawala. Sa wakas, natagpuan ko matapos ang malakas na ulan.